Panunumbalik sa Diyos. Sa Honas 2:2, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Base sa konteksto ng una at ikalawang kapitulong ito, ay personal na kinausap ng Diyos si Honas, inutusan na pangaralan at hikayatin na magsisi ang Ninibe at manumbalik sa Diyos. Ang tugon ni Honas, ayaw niya. Sumakay siya ng barko para tumakas papuntang Tarso sa pag-aakalang kapag nakarating siya doon ay malayo na siya at mapagtataguan na niya ang Diyos. Ngunit habang nasa karagatan ang sinasakyan niyang barko ay nagpadala ng bagyo ang Panginoon para ipadama ng Diyos kay Honas na hinahabol siya nito. Itinapon ng mga tripulante ng barko si Honas sa dagat at tumahimik ang karagatan. Ang Diyos ay may inihandang dambuhalang isda sa dagat at nilulun si Honas ng mahulog na ito. At habang nasa tiyan ng isda si Honas, ayon sa salaysay ng Biblia, ay nanalangin. Inilalarawan ko sa aking isip kung si Honas ay laging nakahiga o nakatalungko sa loob ng tiyan ng isda. Parang ang hirap isipin. Pero isang mirakulong kaparaanan ng Diyos na si Honas ay tumagal ng 3 araw sa tiyan ng isda at nanatili siyang buhay. Nakikinig ang Diyos kay Honas habang nananalangin. At ayon sa talatang 10 ay tumugon ng Diyos kay Honas. Ano ang nais ipabot ng Diyos sa atin? May nais ba siyang ipagawa kay Honas sa panahon na ito ay nasa tiyan ng isda? Mayroon po. Una, magsisi at ikalawa, manumbalik sa Diyos. Sa aking unawa, si Honas ang unang sinugo ng Diyos na misyonero para mangaral ng pagsisisi sa bayan ng Ninibe, isang hentil at paganong bansa na ubod ng sama. At nais ng Diyos ng Ninibe marinig ang kanyang babala sa pamamagitan ni Honas. Subalit tumakas si Honas, larawan ng pagsuway sa Diyos. Ang katagang pagsuway sa ibang Tagalog ay hindi pagsunod o sa English, disobedience. At ayon sa luma at bagong tipan, ang pagsuway ay katumbas ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Galit ang Diyos sa taong ayaw sumunod sa Kanya. At ang pagsuway sa Diyos ay kasalanan. Ano ang ginawa ng Diyos kay Honas? Honas, gusto mong tumakas at magtago, sige, itatago kita pansamantala sa tiyan ng isda at diyan sa ilalim ng karagatan para hindi ka makatakas. Pwedeng gawin ng Diyos sa atin ang lahat ng ginawa niya kay Honas. Hindi ko po sinabing ilalagay din tayo ng Diyos sa tiyan ng isda tulad ni Honas at ipapasyal pa tayo sa karagatan. Marahil isang kaparaanan ng Diyos na ikumpain tayong lahat sa isang lugar para magkaroon tayo ng sapat na panahon para makapagsisi at makapanumbalik sa Diyos. Ang kasalanan ni Honas ay nang ayaw niyang sundin ang utos ng Diyos. Pangaralan mo Honas ang Ninibe na kahit sukdulan ng kasamaan abot sa langit, ay may puwang sa akin ng kapatawaran kapag nagsisi sila. Nang sumuway si Honas sa Diyos, maliwanag ayaw niyang maligtas ang bayan ng Ninibe. Nag-o-offer ang Diyos ng pag-asa sa bayan ng Ninibe. Pinututulan ni Honas ng tumakas siya. Kasalanan iyon sa Diyos. Nanumbalik ba o nagsisi si Honas habang siya ay nasa tiyan ng isda? Base sa talatang 4, may mga katagang, nalayo ako sa iyo. Ayon sa mga katagang ito, umaamin si Honas sa nagawa niyang kasalanan at humihingi ng tawad sa Diyos. At ang naisin ni Honas na makapanalangin muli sa templos base sa talatang 4 ay anyo ng panunumbalik niya sa Diyos. Tuwan ko ang Diyos sa wagas at dalisay na pagsisisi at panunumbalik ni Honas sa Kanya. Ganito din ang nais ng Diyos na makita sa ating lahat, ang wagas at dalisay na pagsisisi at buong pusong nanunumbalik sa Diyos. Naway patuloy na pagpalain ng Diyos ang Kanyang mga aral sa ating puso. Isang magandang umaga sa ating lahat.
at purihin ang ating Panginoon.